Ngayon, susubukan natin kung anong mangyayari, no? Okay, the moment of truth. Okay, huwag niyo po itong gagawin, ha? Baka masiraan ka ng inverter, no? Or masira yung power station nyo. Okay, don't do this at home. Okay? So, ayan po, nakasaksak na po ngayon ang ating electric kettle. And, of course, syempre, pwede natin i-on yan. Okay? And, pag in-on natin to, ano kaya mangyari? Wait lang, ha? Susubukan muna natin lagyan to ng ilaw para makita nyo yung effect. Okay, ayan, may ilaw tayo. So, i-on natin ito. Ayan po, namatay siya. Hello mga ka-solar man, meron ka bang power station na ganito kabigat? Gavin, ganito kalaki? No? So kung meron kang power station na ganito, maliit man or malaki, basta may power station ka, yung video na to ay para sa inyo, no? So meron po tayong ginawa, no, na ganito po. Okay? So ito po ay DIY lang, ginawa natin para sa isang client natin. Since wala pa tayong project sa ngayon, no? Actually may mga project tayo nakapending, pero dahil nga sa kakulangan ng materials, railings, no, solar panels, di pa po dumating. Postpone po muna. So, nagkaroon po tayo ng time para gawin yung mga ganitong DIY. Okay, para sa isang loyal nating client, no? So, para naman ito sa kanyang power station. Hello mga ka-solar man, and today's video, napapansin nyo po, gagawa tayo ng isang breaker box na maliit lang with MC4 na po dito, tsaka dito. Tapos, gagawan din natin siya ng switch. Okay, kagandahan sa switch yung gagawin natin. Okay, meron na siyang ganito. And, pwede itong ganyan din. Iba-ibang design. So, may low voltage siya para sa AC. At the same time, may saksakan na po ito, no? Ito po yung saksakan niya. Ayan po. Okay, ito po yung pupunta sa power station. And then, ito naman po yung pupunta naman. Okay, papunta naman siya doon sa PV in ng power station. Tapos PV out na po dito sa taas. Okay, so, gagawin natin. Kasi ito pong power station na to, actually, hindi para dito, no? Ito kasi, dinala lang po ng client natin dito sa shop para ipa-repair sana, no? And then we find out na nag-overload po ito. So, pag nag-overload kasi yung mga power station, syempre, hindi po niya kakayanin. Nasanay kasi tayo na isaksak lang natin yung mga appliances natin sa bahay na hindi naman nag-overload, tama? So, ang power station kasi may kakayanan lang siya. Meron po siyang limit. So, nagkaroon po ng limitations, syempre, sobra-sobra na yung load kasi ang sabi ng may-ari nito, nilagay niya na daw sa bukid eh. Syempre, yung mga tao, hindi nila alam kung ilang watts na yung nasaksak nila, nasobrahan na hanggang sa ayun po, nasira po siya. So, kaya po niya dinala dito sa atin. So, may solusyon po ako para sa inyo para hindi po niyo maranasan yung naranasan niya. So, kailangan po gumawa po kayo nito. Okay? Kasi bakit? Wala pong built-in na ganito yung mga power stations natin. Syempre, pag bilhin natin yan, iba, walang solar panel, tama? So, isaksak mo lang diretso. So, parang ganito po siya. Oh. Ito po yung mga power stations natin. Okay? Ito DIY lang to, ha? Pero may protection na po yung mga power stations na yan. Okay? DIY lang din po natin yan. Pero syempre, yung binili natin sa market, wala po talaga. No? So, gagawin nyo po, bilan nyo po nito, or gawan nyo po nito kung marunong kayong gumawa. Okay? Ito po, meron na po siyang, kung napapansin nyo, no? Dito po yung saksakan ng solar panel. Okay? So, ayan, dito naman yung output niya, palabas. Pero syempre, bago yan, dadaan muna siya sa breaker. Paglabas dito, papunta po yun sa power station. So, ang purpose nito is charging. Hindi na po kailangan bumili po ng mga insulator, no? So, ganito po yung itsura ng insulator, eh. Sa advertisement, no? Ito po yung itsura ng insulator. Okay? So, DC insulator, CNC, brand po. So, ganito po yung itsura niya. Okay? So, mga malaking setup, need na po ito, no? So, ganyan po siya, no? Meron din po siyang output and input. So, ito po yung daanan or switch po ng mga solar panels natin. So, ngayon, syempre, yung sa atin, DIY lang, no? So, maganda pa to kasi aside sa switch, okay, breaker na yung ginamit natin. Okay? So, dito yung input, dito yung input, okay, from solar panel, then dito po yung output papunta dun sa power station. And then, ayan, meron po tayong fire extinguisher. So, ang ganda nito, protected na po, no, ang ating box kung magkaroon man ng sunog. And, kaganda nito, meron na po siyang saksakan. Ito naman po ay connected doon sa kanyang output, no. So, syempre, according dun sa may-ari, wala nga protection, pwede ka mag-overload. So, ito po ay merong protection kasi dito na po sila sasaksak, no. Ito na po yung gagamitin nila. Okay, ilalagay mo sa power station mo, kaganda dito na po-fold siya, okay? Para hindi po sagabal. So, syempre, sa demo na to, gagawin natin, no? Gagamitin natin to. Mga ka-solar man, yung nakikita nyo sa likod ko, ito yung bigger version, okay, ng setup. So, syempre, buong power station na yan, eh, no? Kaya, napapansin nyo po, marami na pong breaker sa loob, okay? So, ito naman, syempre, doon yun sa power station na ilalagay natin. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito po yun siya, yung saksakan na napo-fold. Okay, so demo na to, papatayin muna natin yung breaker ng ating inverter, yung load. Tatanggalin natin to. Ito. Okay, so meron din siya, no? So ito yung ipapalit natin para i-demo natin yan. So isasaksak po natin to sa inverter. Okay, assuming this is your power station. Okay. Yan po.
Okay, on natin yung load. Okay, and i-on natin ito. So, nag-on na po siya. Okay, napapansin nyo po. I-off ko again ha. I-off ko to ha, yung inverter natin. Okay, yan. Namatay siya, no? I-on natin. Nag-on na po siya. So, ibig sabihin, in 10 seconds po, magkakaroon na po ng load ito. Ang kagandahan po sa ating setup na to, meron po siyang switch. Ginawa ko lang din po yan. No, actually, kompleto tayo ng materials dito sa shop, no? Yan po, kompleto tayo dito. Meron tayong mga ganitong pwede pong pang DIY. Okay. So, lahat po ng materials na ginamit po natin ay nandito lang sa shop. Of course, mga breaker boxes, nandito din po, no? Mga breaker boxes, yung mga lugs, okay, nandito rin po. Okay. At marami pang iba. Since nakauna po itong power station protection natin mga ka-Solarman, magde-demo po tayo. So, meron tayo ditong LED, okay, na 220 volts, AC po ito ha. So, isasaksak po natin dito. Ayan. Okay. And then, of course, meron tayong AC na electric fan. Isasaksak din natin dito. Okay. So, kagandahan dito sa ating ginawa, meron siyang ganito, no? Para po yan sa mga laptop, yung may ground po, no? So, isa naman, wala po. Normal lang po siya. Okay. At least may option po kayo. So, ngayon, gagawin po natin, okay, isi-switch on lang po natin ito. Okay. Meron po siya, 223 volts. I-on po natin, ha? Ayan po, nag-on na po. Yung ilaw ayaw kasi syempre naka-off pa po siya dito. Okay, on po natin. Ayan, ang liwanag po, no? So, pwede na po natin itong i-off, i-on, i-off, and i-on. Ang kagandahan po dito, pag nag-overload po kayo dito, nagsaksak po kayo, mamamatay po siya. So, yun po yung next demo natin. Titingnan natin, mamamatay po talaga siya. Mga Solarman, sa next demo natin, syempre, ginamitan natin yan ng over voltage protection, no? Ito po yung device na to, from CNC din ulit, okay? So, CNC baka naman, no? So, CNC po talaga yung CNC po yung ginagamit natin dito. Of course, syempre, branded and reliable po talaga, no? Ako po ay nasa insurance industry din before, kaya para sa akin, mas mahalaga yung protection. So, ngayon po, gagawin po natin dito, mag-overload po tayo. So, kanina, yun na nga, switch on, switch off, switch on, switch off. Okay, so off muna natin. Then, assuming po, lalagyan po natin ito na, okay, sa demo na to, ito po. Okay, may rated po ito na 2,000 watts. Okay guys, again ha, nakasaksak po ito sa inverter na 1,000 watts lang. Okay? So, syempre, masisira yung inverter pag nilagyan mo ng 2,000 watts, no? Na heater. Ngayon, susubukan natin kung anong mangyayari, no? Okay, the moment of truth. Okay, huwag niyo po itong gagawin, ha? Baka masiraan kayo ng inverter, no? Or masira yung power station nyo. Okay, don't do this at home. Okay? So, yan po, nakasaksak na po ngayon ang ating electric kettle. And, of course, syempre, pwede natin i-on yan. Okay? And, pag in-on natin to, ano kaya mangyari? Wait lang, ha? Susubukan muna natin lagyan to ng ilaw para at least makita nyo yung effect. Okay, ayan, may ilaw tayo. So, i-on natin ito. Ayan po, namatay siya, no? Ganun po kagaling. Okay? I-off muna po natin to. Okay, nag-overload na po. Ibig sabihin po, nag-overload na po, no? Ayan po. Ayan po. Aandar na po ulit siya, no? Pag naka-recover na po, okay, mabubukas na po ulit yan. Okay, again, again naman, ulitin natin. I-on natin ulit, ha? Ayan po, namatay na po siya kagad. So, nag-overload na po siya, no? Nag-react na po yung inverter natin, nag-overload na. Pero, sinutdown niya na po kaagad dito. Okay? So, ganyan po yan. Next demo po natin ay sinet na po natin sa 0.01 seconds para hindi na po mag-react yung inverter nyo. Okay? In 10 seconds, mag-on po ang ating, okay? Ito po, mag-on po yan. I-up muna natin to. Okay? So, ayan. Ayan. So, nag-on na po siya. Ngayon, i-on po natin. Okay? Ayan po. Namatay na po siya. May recovery time po. Okay? Pero, patay na natin to. Okay? So, yan po yung recovery time niya. Ayan. So, umandar na po ulit. 7 seconds po yung setting natin sa recovery time. So, up to 2 times lang po, no? Mamamatay siya. So, pwede nyo pong iset ng ilang beses or 3 beses. Pero, para sa akin, gusto ko pong iset ng konti lang. At least, para hindi na po paulit-ulit, no? So, pag alam nyo pong namatay na kaagad, so, tanggalin nyo na po ito. Kasi nag-overload na po tayo. Okay? So, with that, I hope nakatulong po ito para proteksyonan na mga power station natin na tumagal at magamit pa po natin. Kung protected po yung solar devices nyo, tipid po talaga yan. Okay? Good investment po talaga yan. Pero pag hindi, nako, nagsasayang lang po kayo ng pera.